Umano'y vote buying na bisa ng mga otoridad sa Navotas City. Commission on Elections iginiit na hindi ito palalampasin, lalo pat paulit-ulit na anya silang nagpapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili at pagbebenta ng boto. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Sa kabila ng mahigpit na paalala ng Commission on Elections laban sa mga namimili ng boto, isang babae ang huli sa akto ng COMELEC at ng mga pulis kahapon na posibleng sangkot sa vote buying sa Navotas City. Base sa inisyal na ulat, tinipon umano ng babae sa isang warehouse ang nasa 200 botante ng Barangay Longos, Malabon City para sa training ng mga magiging watchers sa eleksyon. Pero bawat isa sa mga pumunta sa umano'y training makakatanggap ng sobre na naglalaman ng 300 pesos. Ito na yung pagkakataon. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre may nahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At definitely we will immediately act on that. And those who will be responsible kung wala pa sila sa aming list na mga isususpend, we will immediately suspend. Tinukoy ng mga pulis ang suspect na si Maribel Eugenio Policarpio, pero patuloy pa ang investigasyon kung may kaugnayan ito sa mga kumakandidato sa mga barangay sa Malabon City. Samantala, hinggil naman sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling ng COMELEC na motion for reconsideration para sa batas na nagpapatibay na unconstitutional ang pagpapaliban ng BSKE. Ang mga mananalong kandidato sa darating na eleksyon ay maaari na agad umupo sa kanilang pwesto pagkaproklama. Base kasi sa desisyon, itinuturing sa batas na noon pang Enero nagsimula ang kanilang termino. Pero para sa 241 na kandidato na may disqualification case dahil sa posibleng pagkakasangkot sa vote buying at illegal campaigning, sususpendihin ng COMELEC ang kanilang proklamasyon sakaling manalo sila sa darating na eleksyon. Yan ay stopgap measure namin para kung sakali lang na hindi mailabas dahil umiikot ang mga resolusyon. Pero ngayon po halos kalahati ng mga masususpend namin ay mailalabas po yung mga kaso nila, whether dismissed o disqualified po sila. Bukod naman sa 241 na nakasuhan na ng COMELEC, sa kabuuan umabot na sa higit 7,000 ang kandidato na pinagpapaliwanag naman dahil sa premature campaigning. Meron ding higit 1,300 na dahil naman sa illegal campaigning, kasama na ang vote buying. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, kung mapatunayan na totoo at makatwiran ang reklamo, siguradong gugulong ang kaso laban sa kanila. Luisa Erispe para sa Bayan.